Good day, this is Edmaps. Part 2 na tayo. Topic natin related sa stocks. So, things to consider para hindi tayo malugi. So, there are 3 items I have here, mga things needed to earn sa stock market. So, syempre, you need the funds, the actual funds. Yung qualities, what I mean by qualities is yung quality ng stocks na binibili mo. Quality mo as investor or trader. It didn't target. So what I mean is yung, let's say, ano yung target mong buy na amount, ano yung target mong sell na amount. So pagdating sa funds, number counts. So mas malaki ang invest mo, mas malaki yung chance na kikitain mo. So let's say 10%. So compare mo yung, let's say may 100 ka and then meron kang 1M. Diba mas malaki yung 10% ng 1M kumpara sa 100k, diba? So, pagdating sa funds, number counts. So, you need also the broker. You need yung broker. So, click tayo rito. Ayan. So, sinerch ko sa Google, Stock Market Online Broker Philippines. So, mayroon tayong First Metrosec, Call Financial, Video Securities, BBI Trade, Philstocks. So, ang gamit ko ay Call Financial. Next, company. Siyempre, mamimili ka ng company kung ano yung bibilhin mo. So, gusto mo ba under ng blue chips? Gusto mo ba class A? Or kung ano man yung gusto mo. Ito yung mga company. Under sa akin, ayan. So, ito yung mga company na meron ako or minomonitor. Hindi lahat yan meron. Minomonitor lang. Okay, and then meron sa Merhir, ayan. Mga 20 yan sila. 20 piraso. Ayan. So, yung factors na needed mo para magkaroon ka ng patience. So, ibig sabihin, ng patient, bawal kasi kabahan dito. Kung gusto mong hindi malugi, hindi pwedeng kabado ka. Kasi pag, let's say, bumaba yung price, kinabahan ka, sinel mo agad. So, nang palugi. So, yung mga ganun. So, dali ka doon. So, ano ba yung mga factors na needed para ma-develop yung pagiging patient mo? So, nang una, when you choose the company, titingnan mo yung market duration ng company. So, matagal na ba ang company to? Isa ba siyang blue chips, class A type, or yung, let's say, company na hindi naman under dito sa dalawa, but kumikita or nagpa-progress. And then, financial performance. So, titingnan nyo yan dito. So, blue chips, ayan, ito yung mga company under blue chips. So search nyo, punta kayo sa feasibility.com and then may class A stocks. Okay, yan. So yung mga yan. And then yung financial dito naman, yung itinuro ko last time doon sa video natin, may diniscuss. So hindi ko na di-details yan kasi panoorin nyo na lang yung previous video. And then yung sabi natin, market duration. So, yung market duration, dito naman makikita. I mean, dito, kunyari, sa under ng globe, ito yung market duration. So, it was incorporated since 1935. Next is management. So, yung iba, kino-consider kung who runs the business, are those person has years of experience. So, makikita nyo rin dito yan. Under directors and management. So, ito, si Jaime Zubeldi Ayala, di ba? Everyone knows naman kung sino si Ayala. So, siya yung may-ari or chairman ng Globe Telecom. So, yan. And so on and so forth. So, next is resilience. So, type of business. What do you mean by resilience? Isabihin lang yan, pag mayroong, let's say ngayon, pandemic or last year, nagka-pandemic. Does the company ba has the capability to easily recover pagdating sa mga ganon? Tingnan nyo yung type of business, yung business plan. Expanding ba yan? Or hindi yung nag-expand, nagpa-progress ba? Government issues. So, lalo na to. Ang example ng company na malaki at matibay like CABS-CBN. So, ano yun? Resilience siya. Type of business is maganda. Business plan is okay. Pero meron siyang government issues. So, ngayon, di na sila nag-ooperate on air. So, more on nag-ooperate nila. Meron silang application, download mo sa phone, gusto mong manood ng mga teleserye nila, and sa YouTube, nandun sila nag-ooperate. Pero on air, wala na sila. Hindi mo na mapapanood sa
television. So yung mga ganun. So need yung i-consider yan para ma-develop mo yung magiging pasensyoso mo pagdating dito. Okay, so next. Target. So buy low. Pag sinabing buy low, siyempre, pag bumili ka, kunyari, nagbabuy and sell ka ng sample, physical product, siyempre, bibili ka, and then, isi-sell mo sa mataas, diba? So, sa stocks, ganun din. So, buy low, so ito yan. So, let's say, tingnan na lang natin yung kabuang 2021. Pero ako minsan, ang ginagawa ko, no-cover ko yung 2 years, as much as possible, 3 years pa nga eh. Ayan. So, titingnan ko yung, sana ba yung pinakamababang price niya. So, ito, di ba? Noong 2020, ito yung time na nagka-pandemic. So, bumagsak lahat ng price ng stock dyan during the pandemic. So, ikaw, kunwari, sample lang, may hawak ang globe, dito mo binili. Bumaba ng ganyan, isi-sell mo ba agad? Palugi yun, di ba? So, malulugi ka pag sell mo. Pero, siyempre, kinonsider mo yung mga factor na yan. Hindi ka magpapanik, hindi ka kakabahan. Kasi alam mo, ang Globe ay isang malaking company, matibay na company, yung mga ganong factor. Okay, balik tayo. So, GTC. Ano nga ba tong GTC, Edmaps? So, GTC is, meaning yan is good to cancel. So, meaning yan, pag sinet mo siya, hindi yun makakancel. Kunyari, nag-set ka ng buy. So, nag-set ka ng buy, tapos, nag-GTC ka rito. So, main, tapos GTC. Tapos, ano ka nang buy ka ng stock. Say, Globe. So, yung symbol nun is GLO. Number of shares, kung ilang shares. Kunyari, 50, 30. So, it's up to you. Kung magkano yung budget mo. And then, yung price. So, pag sinelect mo yan at in-enter mo to, tapos, hindi yun makakancel hanggat hindi nag-expire or hindi kinancel ng PSE, Philippine Stock Exchange. Login tayo, baka sabihin nyo, nambobola ako. Ayan, okay. So, password. Baka sabihin nyo, puro knowledge lang yung anong nakikita nyo. Yun, expire na yung password ko. Ayan, so tinago ko lang yung account ko for security. So, gumunta kayo dito sa trade. Ayan. So, nandito yung view order na ginawa nyo. Kunyari, nag-GTC ka dito, di ba? Nag-set ka. So, punta ngayon yon dito. Okay, so, alagin mo COL, punta ka rito sa trade. And then, view or modify order. So, yung sinet ko rito is 50%. Okay. So, SN men sell. So, ito yung kung gusto mo i-cancel or gusto mo i-change, and then ito yung order number, yung time, kung kailan ko sinet, yung stocks, ayan, na-reveal na yun kung ano yung mga stocks ko. So, MIR, AP, blah blah blah, so yung mga yan, and then ito yung price na target ko, yung target price to sell, and then ito yung GTC. So, mag-expire lang siya, valid until then, makikita nyo. Hinide ko lang yung mga shares ko and yung amount for security reason. And then, ayan. So, itong si Arit, sa Ayala yan, may expire siya by 8/8. So, pag nag-expire yan, siyempre, isi-set mo ulit. Ang view nito is from latest na sinet mo going to sa oldest. So, ito yung expiration in short. Expiration ng GTC. So, other thing nawawala to is, let's say, si PSE is nag-upgrade or may major maintenance sila, natatamaan yung sinet mo rito. So, mawawala lahat yun. So, importante na may kopya ka nito. Si-save mo siya. Screenshot mo and then save sa computer. So, makita ko na rin yung portfolio ko. Ayun, ako, natakpan ulit. Ayan. So, ito yung hawak ko ngayon. So, explain ko lang. Ito yung Globe. So, ayan. Yun yung mga hawak ko currently. And then, as previously discussed, nagbibigay ng mga dividend, mga yan, ano. And then, ito yung portfolio, kung ilan yung percent ang inalat ko. And then, market price. Yan. Ibig sabihin yan yung current price sa market. Per share yan. Ito yung average price na binili ko na siya. So, per share yan. Okay.
kung magkano yung per share as of nung Friday, kasi linggo ngayon. So, hindi ko may demo sa inyo yung kung paano mag-buy. But we have this naman na-explain ko kanina kung paano. So, yun. Ganun lang siya. Kadali. So, GTC, na-explain ko na. Buy low. GTC, na-explain ko na. So, sell high. So, let's say meron kang 1,810 o 1,820. Then, 1,970. Sinet mo siya. Di meron kang 150 pesos per share na gain. Pero siyempre, may tax yun. Less pa yun. And then, average down. So, paano ba mag-average down? Ayan. So, average down, let's say, nung una, let's say, buli lang ang stocks. So, 1,000 shares. 10 pesos yung unang nabili ko per share. So, yung average ko is 10,029. Ngayon, napansin ko, bumaba at bumagsak ng 8 pesos per share. So, ito ngayon yung average ko. So, 8,023. Nung bumili ulit ako ng 1,000 na stocks. So, unang 1,000, ito yung amount, average. Pangalawa, ito. And then, average, ito yung total average ko or estimate na average. So, mag-a-add lang tong dalawa kasi same number sila 1,000, 1,000. And then, divide 2 mo. So, ito yung current na average ko dun sa Stocksman yun, kung ano yun. So, ang tawag dun, from 10,000, naging 9,000, average down ang tawag dun. Okay. So, I think na-cover ko kung ano yung sabihin ng target. Okay, financial food for the day, save to invest, don't save to save. The only reason to save money is to invest it. Okay, ano ba yung salitang save? So, explain ko lang. So, let's say gusto mong i-save yung nalulunod. So, may mga option ka. Either hagisan mo ng tali para kumapit siya doon. Bigyan mo salbabida or kung ikaw ay magaling lumangoy, i-save mo siya. Puntahan mo, mag-dive ka and i-save mo. O ano pa ba ang meaning ng save? Let's say yung bubong mo, gusto mong i-save. Siyempre, yung bubong katagalan, nangangalawang. So kailangan regular yung pintura mo para tumagal yung bubong. So that's how to save. Ngayon yung pera mo, paano mo i-save? So siyempre, ang pera hanggang maaari over time, kailangan yan is palaguin mo para mag-grow, para dumami. So, ano yung way na dumami? Gaya nito, mag-invest ka sa stocks. That's one. Let's say, sumweldo ka. Okay? And then, syempre, may income ka. O, saan mo ilalagay yun? Sa bangko lang ba? Hindi pwede sa bangko lang. Pero, kailangan mo rin mag-save sa bangko for emergency fund. And the rest of your income is you need to invest. Kasi ang purpose nyon is you need to maintain the amount na pumasok sa'yo. Hindi dapat mabawasan. Kasi if you know what is inflation, ito yung pagtaas ng bilihin. So, let's say, para maging karoon ng apple to apple conversion. Pamasahe. So, let's say ngayon 10 pesos. After 5 to 10 years ba, 10 pesos pa rin yung pamasahe. So, hindi na. So, let's say, for purpose of demonstration, yung 10 pesos nilagay mo sa bangko. Okay, so gagamitin mo kunwari yon to ipamamasahe mo. Ano lang to parang demonstration lang. After 5 years or 10 years. So yung 10 pesos na yun, pag hinugot mo sa bank, okay? After 5 to 10 years, hindi mo na yun pwedeng gamitin pamasahe. Kasi tumaas na yung pamasahe. So that's what we call inflation. Yung number, hindi mawala yun. Kunyari may 1M ka, 1M yun. 1M pa rin yun kahit kinuha mo after 10 years or 20 years. Pero, magdi-depreciate ang value nun due to inflation. So, I hope na-explain ko maigi yung kung paano palaguin or i-maintain yung income na pumapasok sa'yo. Okay? Kailangan pag bumili ka, yung asset na yun is nag-grow din para ma-maintain mo yung value ng pera mo.
Okay, so medyo humaba na yung discussion. And this is Edmaps. And keep safe always. Signing off.